Lalaking pangit at mataba, binasted ng dalaga, ngunit nagbago ang binata para ipamukha na nagkamali ito ng sinayang. Kinakabahang nakatingin si Dave sa babaeng nakaupo sa isang wooden chair. Lakas loob niyang kinuha mula sa tabi niya ang megaphone. Aaminin na niya kay Grace ang totoo niyang nararamdaman. Kay Grace, malakas na tinig niya at nauutal nitong bigkas. Lumingon si Grace sa kanyang kinaroroonan habang magkasalubong ang dalawang kilay nito sa kanya. Ano na naman kaya ang balak niya? Hindi ba siya nagsasawa sa kasusunod sa akin? Pati ba naman dito sa park nandito siya? Inis na wika niya sa sarili. Grace, gusto ko lang sabihin sa iyo na gustong gusto kita at mahal na mahal kita. Napansin ni Dave ang bawat tinginan ng mga tao sa kaniyang paligid para siyang matutunaw sa kaniyang kinatatayuan nang aminin niya ang kaniyang tunay na nararamdaman. Inis namang binitawan ni Grace ang hawak niyang libro at patakbong tinungo ang kinaroroonan ni Dave. Ano bang ginagawa mo? Tumigil ka na. Kahit kailan hindi ko magugustuhan ng katulad mong mataba at pangit. Wala akong taste sa mga katulad mong lalaki. Pero, mahal kita. Kinuha ni Grace ang hawak niyang megaphone at itinutok ito sa kanya. Saka siya nagsalita. Ayoko sa'yo. Hindi kita gusto. Umalis ka na at huwag ka nang magpapakita pa. Halos gumuho ang mundo para kay Dave at mas lalo pa siyang nanlumo nang marinig niya ang bawat pagtawa ng mga tao sa paligid niya. Agad siyang nagtatakbo palayo, kasunod ng malakas na ulan na sumasabay rin sa kaniyang kalungkutan. Bakit? Hinagpis sa tanong ni Dave. Dahil ba pangit ako? Dahil ba mataba ang itsura ko? Halos magdugo na ang kaniyang mga kamay dahil sa suntok na iginagawad niya sa punong nasa kaniyang harapan. Dahan-dahan siyang napaupo at malakas na napahagulhol ang kaniyang ginawa. Si Grace Avila ang isa sa mga babaeng pinapangarap niya. High schoolmate niya ito noon. Hindi lang niya lubos akalain na sa pagkikita nila ay magbabago ang pakikitungo nito sa kanya. Tila isang allergy siya na dumapo sa balat ng dalaga na halos ayaw siyang magpahawak o makita. Magsisisi ka. Magbabago ako hindi para sa iyo, kundi para sa sarili ko. Iyon na lamang ang pangakong binitawan ni Dave sa sarili. Kung tutuusin ay kaya niyang ibigay sa dalaga ang tunay na pagmamahal. Ngunit taliwas pala ang lahat sa inaakala niya. Dave, ano bang nangyari sa'yo? Bakit basang-basa ka ng ulan? Lola, gusto ko nang magpahinga. Napagod lang ako sa trabaho. Alam niyo naman na nag-e-extra pa akong magtrabaho sa isang convenience store na malapit dito. Diyos ko namang nabata ka. Ingatan mo ang sarili mo. Tag-iisa lang yan. Salamat sa pag-aalala niyo po, Lola. Baliw walang pumasok si Dave sa loob ng kaniyang silid. Saka siya pabagsak na nahiga sa kaniyang kama. Tama. Hindi dapat ang babaeng yon ang nararapat sa buhay ko. Muling tumayo sa pagkakahiga si Dave at humarap pa ito sa salamin. Doon niya dahan-dahang inalis ang sunglasses mula sa kanyang mga mata. Pansin niya ang malagong balbas sa kanyang bandang ibaba ng mukha, lalo na rin ang mataba niyang katawan. Sinaktan mo ang puso ko. Malungkot na tinig niya sa sarili. Buo na ang desisyon ni Dave. Hindi dapat siya magpa-apekto sa babaeng nagbaliwala sa kanya. Dave, long time no see. Kamusta ka na? Pagbati ng matalik niyang kaibigan.
Isa si Jake Hernan sa matalik niyang kaibigan noon pa man. Matagal na siyang pinipilit nitong mag-gym sa pag-aari nitong Gym Health Exercise. Tulungan mo akong baguhin ang sarili ko. Tama ka. Dapat noon ko pa ito ginawa. Walang problema, Dave. Tutulungan kita. Ang kailangan mo lang ay tamang ehersisyo ng katawan. Salamat. Ayoko nang masanay sa ganitong itsura ko. Gusto kong baguhin ang lahat sa sarili ko. Hindi ko na rin kaya ang mga tukso ng iba sa akin. Tinapik ng kaibigan ni Dave sa balikat. Senyales na natutuwa ito sa napagpasyahan. Sabi ko naman kasi sa'yo, malaki ang magiging pagbabago mo. Gwapo ka. Hindi lang nila nakikita dahil sa sobrang katabaan na mayroon ka. Seryoso ka ba? Bakit? Kailan ba ako hindi nagseryoso? Tanging pawis ang dumadaloy sa katawan ni Dave. Lahat ng iyon ay ginawa niya para lang unti-unting mabawasan ang kaniyang timbang. Lumipas ng ilang linggo, buwan at taon. Malaki na ang naging pagbabago ni Dave. Ang dating mataba at walang nagkakagusto sa kanya ay unti-unti nang nagbabago. Makikita sa kanya ang mamasil na pangangatawan at pagbabago sa hugis din ng kaniyang mukha. Kaya ganoon na lamang ang pasasalamat niya sa kanyang kaibigan. Mas naging focus na rin siya sa bagong negosyo na kaniyang pinagtutuunang pansin. Almost 3 years ago noong una kang nagbalak na mag-gym ha? Hindi na kita makilala ngayon. Grabe ang pagbabago mo ngayon. Hoping na matagpuan mo na ang babaeng magmamahal sa'yo. Hindi ko kailangan ng babae sa buhay ko. Sapat na sa akin nakikipag-fling lang sa kanila. Walang babaeng kayang magseryoso sa'yo. Karamihan sa kanila, pisikal na anyo mo lang ang makikita. Nope, hindi lahat sila ganun. May mga babae pa rin namang seryoso kahit sa kabila ng lahat ay sakit at paghihirap ang tinitiis nila. Basta ako never na magtitiwala sa kahit sinong babae. Ang ipahiya ka at magmukhang tanga sa lahat ng tao. Isang pagkakamali yun. May point ka naman. Hindi lahat swerte sa pag-ibig. Sige, maiwanan muna kita. Marami pa akong bagong i-training ngayon sa gym ko. Magkita na lang tayo mamaya. Sumang-ayon si Dave. Ngunit isang tawag mula kay Trixie Sales ang kaniyang natanggap. Si Trixie na kayang makipaglaro sa lahat ng bagay at maaasahan niya sa lahat, lalo na kung kapalit nito ay malaking halaga. Hanggang ngayon ay nasa isipan pa rin niya si Grace, ang babaeng kailanman ay hindi mawala sa kanyang alaala. Nang mapag-alaman niya na nasa kumpanya niya ito nagtatrabaho. Trixie, anong kailangan mo? Wala bang magaganap sa atin mamayang gabi? Kailangan ko ng pera eh. Wala. Pero magkakapera ka ng mas malaki kung sasang-ayon ka sa gusto ko. Gusto mo? Ready naman ako sa lahat. Basta siguraduhin mo lang na magkakapera ako. Magpanggap ka bilang fiancé ko. Basta gagawin mo lang kung ano ang iniuutos ko sa'yo. Ikaw lang naman ako sa sasabihin mo. Kailan ko ba sisimulan na maging fiancé mo? Malamig na wika nito sa binata. Bukas, sa mismong kumpanya ko. Sure ka na ba? Parang alam ko ng dahilan mo, Mr. Dave Sebastian. Huwag ka na marami pang tanong. Sumunod ka na lang. Magkita na lang tayo bukas. I call you kapag nasa kumpanya na ako. Gayunpaman, hindi mawawala ang kaba ni Dave sa tuwing naiisip niya si Grace. Alam niyang masakit ma-reject ng taong minamahal noon. Ngunit gusto niyang ipakita ngayon na hindi na siya ang dating Dave na kaniyang nakilala. Ang Dave na pangit at mataba sa paningin ng dalagang nagpahiya sa kanya. Agad niyang in-start ang kaniyang blue Ford Raptor na sasakyan. Ang tindig at kagapuhan niya ngayon ang magiging daan
upang makapaghiganti siya sa dalaga. Kung inaakala niya na mabibilog niya ang isip ko, nagkakamali siya. At walang pagkakamali kung magtatagpo pa kaming dalawa. Mga katagang inihayag ni Dave bago pa man siya pumasok sa loob ng pag-aari niyang kumpanya. Naiayos mo na ba lahat ng mga dokumento? You know that we need the document for the next project. Yes, Mr. Sebastian. Okay, you may go now. But please check the details nang sa ganon walang maging mali sa gagawin mo. Tumungo na lamang ang sekretary nito at lumabasan ng kaniyang opisina, kasunod ng pag-ayos niya ng kaniyang necktie. Bahagya siyang napasandal sa kanauupuan niyang swivel chair habang nakatitig sa glass window na tanging mga building din ang kaniyang nakikita. Ngunit laking gulat niya nang pumasok si Trixie. Suot ang maiksing damit at talagang makikita rito ang pagiging mapusok na babae. Hello, Mr. Sebastian. Alam mo kung bakit ako nandito? Excited lang naman akong makilala na ako ang fiancé mo. Shut up, Trixie. May kontrata tayong pinirmahan, kaya sumunod ka na lang sa gusto ko. Umupo ito ng bahagya sa ibabaw ng hita niya habang nilalaro ang pagkakaayos ng buhok nito. Hindi ba ang sabi mo ay ngayon tayo mag-usisimula? Lumabas ka na lang muna at mamaya na tayo mag-usap. Ako magtatayo na sana si Trixie ng isang babae ang bigla ang pumasok sa loob ng opisina. Nagulat si Dave sa babaeng nangahas na buksan ang pinto at hindi niya inakala na ang babaeng naging sakit ng puso niya noon ay muling magtatama ang kanilang mga mata. Nagulat din si Chris sa kaniyang nasaksihan at sa lalaking muli niyang nakita sa nakalipas na 3 taon. Hoy, hindi ka ba marunong kumatok? Masungit at galit na tanong ng babae habang nakaupo at nakayakap pa ito kay Dave. So sorry, hindi ko sinasadya. Ipinag-utos lang sa akin ni Mr. Villanin ang ibang mga dokumento na hawak ko. Ilagay mo na lang yan sa ibabaw ng lamesa at umalis ka na. Aniya muli ng babae. Agad namang inilagay ni Grace ang ilang mga dokumento, ngunit ang hindi niya maiwasan ay ang pagkatitig ng mga mata ni Dave sa kanya. Wait. Pagtawag sa kanya ni Dave. Ayoko nang maulit to, Miss Avila. Pansin ni Grace ang mahigpit na pagkapit ng mga kamay nito sa baywang ng babae. May kung anong kirot siyang naramdaman. Sa 3 taon na nakalipas ay hindi niya makalimutan ang sakit na ibinigay niya noon kay Dave. Hindi man niya kagustuhan na mangyari ay kailangan niya iyon gawin para hindi na mas lalo pang masaktan noon ang binata. Nang makalabas siya ng opisina ni Dave, bigla na lamang siyang napahawak sa kanyang dibdib at walang humpay sa bawat hiningang inilalabas niya. Malaki nang ipinagbago niya ngayon, buhat nang huli kami nagkita. Hindi ko akalain na gano'n na lamang ang pagiging. Hindi na ituloy ang sasabihin ni Grace nang dumating ang kaniyang ka-office mate. Oh, ano nangyari sa iyo? Bakit parang namumutla ka? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin na si Mr. Sebastian palang may-ari ng kumpanyang to? Ha? Hindi mo alam? Si Mr. Fernandez kasi, ibinenta niya itong kumpanya kay Mr. Sebastian. Paano kasi malapit nang malugi? Mabuti na lang at may bumili. Kung hindi, wala tayong trabaho ngayon. Bakit hindi mo man lang nasabi sa akin? Nagtanong ka ba? Halika na, break time na natin. Marami pa tayong gagawin. Hanggang ngayon ay kaba na rin ang nararamdaman ni Grace. Hindi niya alam kung may karapatan pa siyang magtrabaho sa kumpanya. At ang tanging hiling niya lamang ay makalimutan na ng binata ang mapait na nangyari sa kanila. Ilang Xerox favor ang kinakailangan niyang gawin sa utos na rin ng head manager nila. Kalahati pa lang nagagawa niya nang biglang niyang makita ang babaeng sa pagkakaalam niya ay fiancé ng kanilang boss. Hey, ikaw na naman. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Sa dami kong makikita, ikaw pa. Pasensya na po pala sa nangyari kanina. Next time kumatok ka. Paano kung milagro na ang ginagawa namin sa loob? Di nakita mo ng lahat. Hindi ko na ho yun uulitin. Magsasalita pa sana si Trixie
ng isang baritonong boses ang narinig nito sa kanyang likuran. "Stop arguing for that girl, babe." Sabay hawak ni Dave sa baywang ng dalaga. "Pinapalalahanan ko lang siya, babe. Baka kasi maulit na naman eh." "I'm sorry, Mr. Sebastian. Hindi ko na po yun uulitin." Walang salita ang lumabas sa mga labi ni Dave. Bagkus ay umalis ito sa kanyang harapan na tila hanging itong dumaan sa kanya. Tanging masamang tingin ang ipinukol nito sa kanya. Napabuntong hininga na lamang si Grace. Subalit dobling sakit ang kanyang nararamdaman, lalo na't napag-alaman niyang may iba na itong minamahal. "Kailangan kong pigilan kung ano man ang nararamdaman kong to. Kasalanan ko rin naman ang lahat nun, at alam kong hindi na yun maibabalik pa." Mabilis niyang iniligpit ang mga natapos niyang papel. Nagpaalam na lang siya sa kanyang manager dahil sa sama ng kanyang pakiramdam. "Magpagaling ka, Miss Abilia. Sa sobrang trabaho mo, nawawalan ka na ng time para sa sarili mo." "Maraming salamat po, Miss Reyes." Tumalikod na ito sa kanya at umalis. 3 araw ang nakalilipas nang bumalik siya sa kumpanya. Ngunit mas lalo yata siyang magkakasakit sa mga ipinagagawa sa kanya ni Miss Reyes. "Heto, dalhin mo sa loob ng opisina ni Mr. Sebastian." Pag-abot sa kanya ng black folder ni Miss Reyes. "Pasensya ka na. Hindi ko kasi alam kung bakit ikaw pa ang dapat magbigay nito sa kanya. Wala naman akong magawa, Miss Abilia." "Wala po yun, Miss Reyes. Ako na po ang bahala sa mga documents." "Sige na, at marami pa akong gagawin." Pagbukas ng elevator ay tinungo na niya agad ang opisina ni Mr. Sebastian. Kumatok muna siya ng 3 beses at naghintay na may magsasalita. Ngunit nakailang beses na siyang kumatok ay wala man lang tumutugon sa kanya. Tinawag pa niya ang pangalan ni Mr. Sebastian. Talagang kahit tinig ng lalaki ay wala siyang narinig. Nasaan kaya si Mr. Sebastian? Mabuti pang ilagay ko na lang ito sa table niya. Bahagya niyang binuksan ang pintuan at laking gulat at sigaw niya nang masaksihan ang dalawa. "Ay, kabayo! Talaga bang sinasadya mong makita kaming dalawa?" "Nakailang katok na po kasi ako sa pinto. Wala po kasi sumasagot eh. Kaya pumasok na po ako." "Bakit hindi mo nalang tanggalin sa kumpanya mo ang pagiging clumsy ng empleyado?" Pagbaling nito sa binata. "Gusto mo bang mawala ng trabaho?" Malakas sa boses ni Dave. "Mr. Sebastian, kasi po ang alam ko walang tao rito sa loob kaya pumasok na po ako." "Baka gusto mong mapahiya ka sa lahat ng empleyado rito, tulad ng ginawa mo sa akin noon." Unti-unti itong lumapit sa kanya na halos magtama na ang bawat tingin nila sa isa't isa. Dahan-dahan namang humakbang pabalik si Grace mula sa kanyang kinatatayuan, subalit napatigil siya nang maramdaman na wala na siyang aatrasan pa. "Anong pakiramdam, Miss Grace?" Nakatitig na tanong ng binata sa kanya. "At hindi ka magsalita." "Wala akong karapatan na sagutin ang tanong mo, Mr. Sebastian. Trabaho lang ang ginagawa ko. At kung ibinabalik mo ang dating nakaraan, wala akong pakialam." Agad naman lumapit si Trixie at mabilis na hinila si Dave. "Babe, huwag mo na siyang pag-aksaya ng panahon." Sabay halik ni Trixie sa labi nito. Kahit hindi aminin ni Grace ay may selos siyang nararamdaman mula sa babae. "Aalis na po ako. Baka mas lalo ko kayong maabala sa ginagawa niyo." Lalabas na sana ng pinto si Grace nang hawakan ng pulsuhan ng kaniyang isang kamay. "Ilang lalaki na ba ang pinayak mo, Miss Abilia?" Isang malakas na sampal ang binigay niya kay Dave at luwang hindi niya kayang pigilan. "Hindi porket umayaw ako sa iyo noon, hindi ibig sabihin nun ay magbibilang ako ng lalaki sa mga kamay ko." "Bakit lumuluhang mata mo? Masakit bang masaktan? Kulang pa yan sa sakit na ibinigay mo sa akin nun." "Wala kang alam. Ano man ang paliwanag mo,
wala na yung magiging silbi sa akin. Malakas niyang itinulak si Dave at agad siyang lumabas ng opisina. 2 linggo ang lumipas, paulit-ulit siyang nasasaktan sa ginagawa sa kanya ni Dave. Ayoko na. Magre-resign na ako sa kumpanya na yun. Grace, ano bang nangyayari ha? Napakasungit talaga niyan si Mr. Sebastian, no? Ani yan ng kaniyang kaibigan. Sinasadyang saktan ako, tulad ng ginagawa ko sa kanya nun. Pakiramdam ko gumaganti siya sa akin. Sasaktan? Sino? Sino ang mananakit sa'yo? Hayaan mo, at ako na lang ang rerespa kung sino man siya. Ramdam ni Dave ang sakit na ginawa niya kay Grace dahil nakikita niya ito sa mga mata ng dalaga. Paano ba yan, Mr. Sebastian? Hindi ba't ang galing kong gumanap bilang fiancé mo? Bakit kaya hindi na lang natin gawin makatotohanan ang lahat? Lumayo ka sa akin. Naibigay ko na ang kalahating ibinayad ko sa'yo. Kaya makakaalis ka na. Get out. Fine. Tawagan mo na lang ako, babe, kapag kailangan mo ang tulong ko. I said get out. Nasa bahay siya ngayon at umiinom ng wine. Muli siyang nagsali ng alak. Ngunit nasa isip pa rin niya ang babaeng si Grace. Bakit ba hindi ko magawang makawala sa nakaraan? Bakit ba hanggang ngayon ay ikaw pa rin ang gusto ko? Bakit pakiramdam ko mas nasasaktan ako? Hindi na napigilan ang pagdaloy ng luha ni Dave mula sa kanyang mga mata at tanging pag-inom ng alak ang nagiging sandigan niya sa sakit na kaniyang nadarama. Malakas na pagsigaw mula sa labas ng bahay ni Grace ang nagpagising sa kanya. Agad siyang bumaba ng hagdan at nakita niya ang kaniyang ina na nakasilip sa bintana. Anak, ano ba ang ingay sa labas? Paulit-ulit ang pagtawag sa pangalan mo. Hating gabi na at nakakahiya na sa kapitbahay natin. Kilala mo bang lalaking yon? Mama, ako na pong bahala. Matulog na po kayo. Intindihin mo nga muna ang lalaking yun sa labas. O kaya tumawag ka na lang ng pulis para dakipin ang maingay na lalaking yon. Sige na po, ako na pong bahala. Umakyat na po kayo sa silid nyo. Malalim na pabuntong hininga ang pinakawalan ni Grace. Maingat niyang binuksan ang pinto at diretso siyang nagtungo sa kanilang gate. Naku ma'am, lasing po ang nasa labas. Tatawag na lang po ako ng pulis. Huwag na, kilala ko siya. Ako na lang bahala sa kanya. Sige po. Salamat. Pagbukas niya ng gate ay bumungad sa kaniyang harapan ang lasing na si Dave. Nakasandal pa ito sa front door ng kaniyang sasakyan habang may dala itong alak. Ano bang ginagawa mo rito ha? Umalis ka na. Hindi mo ba alam na hating gabi na? Wala akong pakialam sa kanila. Please, umuwi ka na sa inyo, Dave. Ayoko ng gulo. Bakit hindi mo tawagan ang fiancé mo? Napataas ang gilid ng labi ni Dave. Fiancé? Sino, si Trixie ba? Wala akong pakialam sa kanya. Hindi pa ba sapat na mula noon ay ayoko na sa'yo? Bakit ba hindi mo ko kayang kalimutan? Dahil ikaw ang nagtulak sa akin para maging ganito ako. Pangit pa rin ba ako sa paningin mo? Look at me. Binago ko ang lahat sa akin. Masaya ako kung yun ang ginawa mo. Tatalikod na sala si Grace nang bigla siya nitong yakapin. Tigilan mo na ako. Ikinasal ka ba sa lalaking yun? Ano bang sinasabi mo? Sa palagay mo ba sa akin, tanga ako? Kailanman hindi naging tayo din. Habang walang patid ang buhos ng ulan, ngunit alam kong minahal mo rin ako. Sasaktan mo lang ang sarili mo. Bumalik ka na sa fiancé mo. Sige, pero sa isang kondisyon. Aalis ka sa kumpanya ko at huwag ka na magpapakita sa akin kailanman. Malakas sa paghagulhol ang ginawa ni Grace. Pilit man niyang pinipigilan ang kaniyang mga luha, hindi niya ito makaya. Dave, 3 taon ako nagtiis na hindi kita makita. Pero hindi ko kaya. Gumawa ako ng paraan para makasama ka. Kahit na alam kong may galit ka sa akin.
Sinikap kong makapasok sa kumpanya mo. Ngunit, nahuli ako. May iba ka na pala. Malaki na rin ang ipinagbago mo. Noong panahon na yon, hindi ko alam ang gagawin ko. Nang pilitin nila akong ipakasal sa lalaking hindi ko naman mahal. Tumakas ako. Baka sakaling abutin kita at mahanap. Humingi ng tawad. Pero umalis ka ng bansa. Alam kong darating ka. Alam kong kumpanya mo yun. Ang kaibigan mo ang nagsabi sa akin. Ako rin ang nagsabi na huwag sabihin sa'yo. All I want is to fix this with my packing heart. Noong bumalik ko sa bahay na to, nawalan sila ng tiwala sa akin dahil hindi ko naibigay ang gusto nila. Ngunit tumayo ako sa sarili ko. I'm sorry, Dave. Mahigpit na yakap ang iginawa ni Dave kay Grace. Matamis niya itong hinalikan. Hindi ko piyansi si Trixie. Pinayaran ko lang siya para magpanggap at pagsilosin ka. Pero sorry, hindi ko rin kayang nakikita kang nasasaktan. Mahal na mahal kita, Grace, at ipinapangako kong walang sino man ang makakapaghiwalay sa ating dalawa. Makalipas ang 6 na buwan ay kinasal silang dalawa. Buntis na rin si Grace sa una nilang magiging anak. Ang ganda ng panahon. Bakit kaya hindi tayo magpunta sa tabing dagat? Again? Hindi ba't kagagaling lang natin kaninang umaga ron? Sige na, gusto ko lang makita ang paglubog ng araw. Isa pa, sabi ng lola mo maganda sa buntis ang nakakalanghap ng sariwang hangin. At sabi rin ng mama mo, huwag ka raw maging pasawi sa akin. Nakasimangot na tumingin sa kanya si Grace. Okay, pumapayag na ako. Basta 2 oras lang tayo ron. Masyado nang malamig ang hangin. Ayokong may mangyaring masama sa magiging baby natin. Alam mo ang OA mo, kainis ka. Sabay nila pinagmasdan ang magandang paglubog ng araw mula sa karagatan. Habang nakaupo sila sa isang wooden bed, nakalapit lang ng resort na pag-aari ni Dave Sebastian. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana'y nagustuhan nyo ang magandang kwento ni Dave at Grace. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating romantikong audio series na magbibigay buhay sa inyo lahat. Hanggang sa muli.